Hi Ann, isang simpleng chat galing sa isang tao na matagal na gusto magkaroon ng kaibigan sa social media, ang isang lalaki na nagpapakilalang bilang si Don. Si Don ay isang simpleng seaman, pero ang paniniwala ng iba, basta seaman ay manloloko. Yan naman talaga ang tumatak sa isipan. Si Ann ay isang tendera ng mga pagkain, nagtatrabaho araw-araw para kumita ng pera. Para sa gusto niyang makapag-ipon, pangarap kasi niya makapagtrabaho sa ibang bansa para sa ganun ay matulungan niya ang kanyang magulang. Lumaki kasi si Ann na hindi marangyang buhay, ang tanging inaalala niya ay ang kanyang ina. Ang kinagisnan niyang pamilya, si Ann, bunso sa magkakapatid na 5. Ngunit ang mga nakakatanda sa kanya ay may kanya-kanya ng pamilya. Nangarap siya para sa kanyang ina na hindi na magtrabaho dahil ang nanay niya ay kahit na matanda na at medyo hirap na maglakad ay nagpupumilit pa rin magtinda. Minsan pa ay hinuhuli at kinukuha ang mga tinda nila at kapag kinuha ay hindi na naman nila alam saan ulit kukuha ng puhunan. Kaya si Ann ay nangarap at habang wala pa ay patuloy pa rin siyang nagtitinda para makapag-ipon at para sa panggasto sa pag-a-apply niya. Si Ann ay napakamadaldal at magaling siya mag-alok kaya marami siyang nagiging suki at nakakagaanan na loob. Hindi siya nag-iisip na mag-aral dahil sa hirap ng buhay din, ayaw niya makadagdag pa ng problema niya sa kanyang ina. Madiskarte si Ann kahit pa siya ay may itsura, maganda siya. Simple ang ganda niya, siya ay morena ang kulay niya pero siya ay makinis. Ang mga mata niya ay malamlam na medyo cute ang kanyang mata. Mapungay kung titignan, katamtaman lang ang kanyang tangkad na katulad ng simpleng babae. May lumapit na isang customer. Hi Ann, anong ulam natin ngayon? Ann, naku, alam mo naman na madami ako laging putahe dito. Maliban na lang talaga sa wala talaga dito Sabay tawa neto. Ikaw talaga. Pero pwede ba bigay mo sa akin yung pinakamasarap dyan Oo naman Eto igado with egg. Ano, may rice ba to? Ay hindi ko na itatanong yan. Syempre, combo yan. Mas makakamura kung may rice at gulay na din yan. 80 pesos lang yan Huwag mo natanggihan. Alam mo naman mamaya kayo nako. Para di ka lulumay-lumay mamaya. Sabay tawa ni Ann. Ikaw talaga, ang galing mo mag-sales talk. O sige na nga, bilhin ko na yung combo na yan. Salamat, basta bukas ulit Bye, maglalako pa ako. O sige, salamat, lagi kang dumaan dito Oo, bukas, baka pwede naman may kasama ka na iba para dito na din sila bibili O ito, saging, pang dessert, basta bukas Ay, hindi pala. Araw-araw na. Sabay ngiti nito sa kanyang customer. O siya, sige na. Sige, salamat. Baka yumaman ka na kaagad niyan, sabi ng kanyang customer. Si Ann kasi ay isang babaeng madiskarte. Umaraw at umulan ay nagtitinda siya para makatulong sa kanyang ina at makaipon. Pag hindi naman siya nagtitinda, ay ginagawa niya ay ang nagbabasa ng romance story kung hindi man pupunta siya sa computer shop. Nagpe-Facebook, scroll siya hanggang sa kada mag-o-open siya sa kanyang FB ay laging madami ang comment or nagme-message personal sa kanyang FB. Hanggang isang araw ay naagaw pansin niya isang message na walang araw na hindi siya binabati nito araw-araw. Nagme-message ito ng palaging pangangamusta or hindi man voice message ng kanta or minsan picture. Hanggang sa habang tinitignan niya ang mga message nito ay bigla ito may bagong mensahe. Ito ay nanggaling kay Don. Hi! Yes, online ka ngayon. Buti na lang naabutan kita. Ang tagal ko nang inaantay na makita na naka-online ka, nakasabay ko. Ikaw ba to Ann o baka hindi? Siguro hindi ikaw talaga nasa picture kaya hindi ka nagme-message back. Hi, hello, hindi naman talaga Sin na lang talaga ang lagi kong natatanggap.
Uy, mamansin ka naman. Bahala ka, kahit hindi mo ko pansinin, ipupost ko ito na tayo na sa FB para wala nang ibang mangungulit sa'yo kasi hindi mo pinapansin ang message ko, lagi na lang seen. Buwisit to, hindi talaga titigil. Ano bang problema at ako ang kinukulit nitong taong to? Sa isip ni Ann. Si Ann kasi yung tipikal na kapag hindi kilala or hindi related sa trabaho niya ay suplada talaga. Okay na kasi sa kanya ang madaldal siya sa pagtitinda pero pagdating sa mga bagay sa social media ay hindi siya nagtitiwala. Diba kasi nga may kasabihan, think before you click. Maya-maya pa ay may bago na namang mensahe galing kay Don. Ay, suplada. Baka pwede tayo maging friends. Sorry kung medyo nakulitan ka na sa akin na. Kasi nagagandahan lang talaga ako sa'yo sa mga picture mong imo, sa mga post mo. Sabay tawa sa kanyang mensahe. Walang ginawa si Ann kundi isin lang ito. Maya-maya pa ay may panibago ulit na i-chat si Don. Hello? Anya ka pa ba? Hello? Hi, sin na naman. Buntong hininga na lang ang nangyari kay Don. Maya-maya pa ay biglang napaisip si Ann. Hay, hindi talaga to titigil. Kaka-message. Block ko kaya to? Bago pa man magawa ni Ann ang pagbablock kay Don ay biglang sumigaw ang nagbabantay sa computer shop. Oh, number 8, log out na. At baka ikaw ay time out na. Gusto mo pa bang mag-extend dyan ng 30 minutes? Sabay napaisip si Ann. Hay, di na. Yung babayad ko, ipamimerienda ko na lang. Kaysa naman mag-i-extend ako. 20 pesos din yun. Sayang din yun. Ibibili ko na lang ng merienda. Sigurado mabubusog pa ako. Sa isip niya kasi, nanghihinayang siya. Wala naman maganda o importante siyang gagawin. Kaya sinabi niya dito sa nagbabantay na, hindi na po. Sige ho, magla-log out na ho ako. Salamat. Habang nagla-log out si Ann sa kanyang Facebook, ito namang si Don ay nag-aantay sa kanyang reply. Hala, hindi na talaga nag-reply. Sige, gusto ko to yung may thrill kausap kesa nagre-reply agad hanggang sa wala na kayong mapag-usapan. Sa isip ni Don. Si Don ay muli na namang umasa, ngunit hindi ito tumigil sa kanyang pag-asa na isang araw ay magkakaroon sila ng maayos na usapan ng dalaga.